Ngayon kapatid, ngayong naunawaan mo na yung kaligtasan mo, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo. Ngayon po, matatawag na po natin na meron na po tayong relasyon sa Diyos. Sinabi po sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Malinaw po. Ngayon, ang relasyon po natin ay binigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Spiritually po ito. Kasi iba naman po ang ating magulang, iba naman ang sa physical, pero sa spiritual, doon po tayo may relasyon sa harapan ng Diyos. Malinaw po, sinabi sa baba po natin sa 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa pamagitan ng Diyos, tayo nagkaroon ng relationship para maunawaan natin na yun ang pagkakaiba natin sa laman at saka sa espiritu. Sa laman, may magulang tayo. Pero sa spiritual, meron po tayong magulang na babalikan. Walang iba kundi ang Diyos na siyang naglikha sa atin. Kaya bilang mga anak ng Diyos ngayon, meron po siyang ipinakita sa atin na tatak na tayo'y mga anak ng Diyos. Dito po sa Ephesians 1:13 po, ipakita ko po sa inyo. Babasa ko po sa inyo na kung ano po ang ating tatak sa harapan ng Diyos. Sinabi po dito sa Ephesians 1:13 po, dito po sa Ephesians, na sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, malinaw po, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ngayon, dito po natin maunawaan sa ating sarili mismo na ang Espiritu Santo na tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, siya po ang mamamahala at magiging tatak sa ating puso na tayo ay sinasamahan at kasama ang banal na Espiritu. Sinabi po dito sa Roma, malinaw po sa salita ng Diyos na tayo'y nagpapatunay na ang banal na Espiritu na sa atin na. Ito po, teka lang po Roma. Ito po. At ang Espiritu rin ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Malinaw po sa salita niya ang tatak na nasa atin na kapag once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas at once na nagsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Malinaw po sa Biblia malinaw po sa Biblia ang sinasabi po ng banal na Espiritu. Meron po tayong relasyon sa Diyos, meron po tayong tatak ng Diyos, tatak ng banal na Espiritu. Sinabi niya po rito na ang Espiritu rin ang nagpatutuo na tayo'y mga anak ng Diyos. Ngayon, anak tayo ng Diyos, ano ba ang dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos? Dapat meron pong pagbabago. Di po ba sa buhay natin, meron pong pagbabago. Para patunayan po natin sa atin, Diyos na buhay, na tayo di anak ng Diyos sa Espiritu. Kaya malinaw po sa atin na dapat po nating pahalagahan ang salita ng Diyos para tayo ay maging matuwid sa harapan niya. Doon pa lang tayo tatanggapin ng Diyos. At kung maaari po, wag na po natin ulit-ulitin ang mga bagay na minsan nagkasala tayo, na minsan
Huwag na po natin bumalik sa mga maling gawain po natin. Doon pa lang po tayo tatanggapin ng Diyos. Malinaw po na dapat po natin pahalagan ang ating sarili, ingatan na buo sa harapan ng Diyos, na yung ating paghingi ng kapatawaran sa ating sarili, sa ating puso, sa Panginoon, na huwag na po natin gawin na ulit-ulitin ang mga pagkakasala natin sa harapan ng Panginoon para muli tayong tatanggapin niya. Malinaw po kasi sa salita niya na dapat po nating unawain. Sinabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya dapat po bagong buhay, bagong pag-asa na galing sa Diyos, bagong pamumuhay na may takot sa Diyos. At dapat po na unawain natin ang mga po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na habang nabubuhay tayo, dapat po natin unawain at lagi po nating pakatandaan na makita sa buhay natin ang pagpatutuo na tayo mga anak ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, ingatan po natin na huwag po tayong magkasala sa harapan ng Panginoon. Magkasala man po tayo, pero hindi po natin dapat sadyain. Huwag na po natin ulit-ulitin, dahil ang Panginoong Hesukristo nung ipinako sa cross, hindi na siya bumalik para ulit-ulitin niya pa para patawarin tayo. Sinabi nga ng Diyos, it is finished. Kaya wala na pong hain na gagawin pa, kundi ang sundin at ingatan ang salita niya na dapat po nating panindigan sa buhay natin, na magbago po tayo ng pag-iisip, magbago po tayo ng mga plano at gawin sa harapan ng Panginoon para tayo tatanggapin niya. Ito lang po. Salamat po sa patuloy po na pakikinig at salamat po sa tiwala niyo po. Gandang araw po sa iyo.